sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 Teen Devotion. So, ang topic po natin for today, ano ang permissible ng Diyos? At meron tayong concept ng will of God, permissive. Permissive means God's permissive will in His decision to allow certain action, including sin, without approving them morally. He permits human freedom and evil choices, but overrules them to accomplish His greater good and sovereign purpose. Genesis 50 verse 20, Romans 50 verse 28. Sovereign will, God's sovereign will in His absolute unchangeable decree that determines everything that happened in creation and history. Nothing occurs outside His control or plan. Every event, good or evil, ultimately fulfills His divine purpose and glorifies His name. Isaiah chapter 46 verse 10, Ephesians chapter 1 verse 11. May kita natin ito sa Genesis chapter 50 verse 20. You intend to harm me, but God intended for good to accomplish what His purpose, the saving of many lives. Sa Tagalog, kayo kung sama sa akin, ngunit inalagay ng Diyos para sa kabutihan at pumayari gaya sa araw na ito upang magandang buhay ang napakaraming tao. At ngayon po, share ko po yung mga natutunan nyo sa naging topic natin for today. Magsisimula po tayo sa first teaching, God respect human free will. So, ang Panginoon pala, binigyan tayo ng privilege. Siyempre, nire-respeto yun ang ating Panginoon. Sa second teaching, God is not approved but only allow evil. So, ang Panginoon, hindi pala siya approve sa masasamang gawain ng pati. Hindi alam ito nangyari para may matutunan ka. Sa third teaching natin, God cannot be blamed for evil and suffering. So, hindi natin pwedeng sisihin yung Panginoon sa nagsasawa ng masamahin. Siyempre, yung mga nangyayari sa suffering dahil hindi niya ito kagustuhan. Inaalaw niya lang yun. Pero hindi siya. So, dadako tayo ngayon sa ating application. First application. Please God because He limits evil and suffering. So, kahit pa paano, nagkakaroon naman si Panginoon sa Kristo sa kabutihan, may saksakan, syempre yung paghihirap mo. So, sa second application naman, pray more because God responds to our free will. So, palagi ko talaga tayong mananalangin dahil nga yung Panginoon sa Kristo, nagre-respond siya sa kagustuhan natin. So, sa ating third application naman, participating in God's healing and redemptive work. So, kailangan pala natin na magkaroon healing sa buhay natin. So, sa ating discussion, how should we face challenge of life that God permits living and suffering? So, para sa akin, everytime kasi na may challenges ako sa buhay, palagi ako nananalangin sa Panginoon sa Kristo. At syempre, nang ayos lahat ng bagay na yun. And what's a pillar from this devotion? So, matulong ko sa devotion natin ngayon na yung Panginoon sa Kristo, nililipat ka natin talaga yung mangyayari sa buhay natin. And how can you practically apply devotion? So, i-apply ko sa sarili ko yung devotion sa Panginoon. Gagawin ko lahat or intindihin ko lahat ng kasamaan sa buhay ko. So, yun lang po for today's discussion. Thank you for watching.